Nangangamba ang ilang eksperto na baka abutin ng oil spill sa Mindoro ang Verde Island Passage sa Batangas na may mahalagang papel sa kalikasan. May sagot naman ng BFAR sa posibleng epekto ng oil spill sa supply ng isda. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa pinakabagong pagtaya ng University of the Philippines Marine Science Institute o UPMSI, sa pagitan ng March 10 hanggang March 16, maaaring umabot ang tumagas na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress sa Calapan, Oriental Mindoro, Verde Island sa Batangas at ilang pang bahagi ng baybayin ng Batangas. Dahil dun sa pagbagal ng hanging amihan, magpi-play ngayon ng mas malaking role yung ocean currents. So, ito ngayon yung magdidictate ng flow towards the Verde Island Passage. Ang nakababahala pa raw, bukod sa epekto sa kabuhayan ng mga residente at turismo, may panganib din sa pinakaiingatang Verde Island Passage o yung dagat sa pagitan ng Batangas at Mindoro na itinuturing na sentro ng marine biodiversity ng mundo. Ito ay important na breeding ground, nursery grounds and habitats of a lot of organisms. So down the line, maapektuhan of course yung ating food sources and that will lead to effect on the livelihood sources. Bukas daw ang Philippine Coast Guard sa abiso ng UPMSI. Pero sa tingin nila, konti lang ang tumatagas na langis at ang bultong karga nito ay pinaniniwala ang nasa loob pa ng barko. Sa mga imaheng ito nakuha ng National Mapping and Resource Information Authority, makikitang tila sarado pa raw ang mga tangke ng lumubog na barko. Hindi natin parang hindi pa talaga ma-confirm, Sandra, no? Kung ito yung industrial fuel oil. Sapagkat hindi nagtutuloy-tuloy yung bulwak niya. Sabi naman ni Batangas Governor Hermelando Mandanas, nakatutok daw sila mula pa nang nagsimula ang oil spill. Sinusubukan pa naming kunan ng panig ang pamahalaan lokal ng Calapan, Oriental Mindoro. Malapit sa Verde Island Passage ang Puerto Galera na sikat sa magagandang beach nito. Pero ang LGU, tiniyak na hindi sila apektado ng oil spill at handa pa rin daw silang tumanggap ng mga turista. Ayon naman sa BFAR, hindi nila nakikitang magkaka-shortage sa isda sa buong bansa. Yung mga commercial fishing vessels po, no, ito po yung malalaking bangka. Wala namang epekto. Oo, sa sa malalayong laot po kasi sila nangingisda. So, hindi naman apektado So, doon. hindi pa Lalo na po yung mga pelagic species. Yung mga pelagic species po, tulad po ng galunggong, mga tulingan. Umiiral din daw ang fishing ban sa apektadong bahagi ng municipal waters. Yung mga isda nakikita po dyan, usually yung mga, yan, sinabi ni Sir na, Sir Orly, na dalagang bukid. Danggit, yan, lapu, tulingan. Minsan, sapsap, yung mga maliliit. Oo, yung mga isdang bato, yun yung nakita natin na talagang malilimitahan ang supply. Kaugnay naman sa lumubog na barko, sinabi ng may-ari nito na nakikipagtulungan sila sa national at local government para hindi na lumaki pa ang epekto ng oil spill. Kumukonsulta rin daw sila sa mga eksperto. Humihingi raw sila ng paumanhin sa epekto ng insidente sa kabuhayan at kalikasan. Aabisuhan daw nila ang mga apektado ng oil spill kung kailan magsasubmit ng kanilang claims. Pero sa ngayon daw, prioridad nila ang coastal cleanup. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ngayong Fire Prevention Month, kahandaan hindi lamang sa sunog kundi pati sa lindol ang isinagawa sa simultaneous fire drill ng BFP. Saksi, si Oscar Oida. Mula sa ere, kita kung gaano kalawak ang apoy sa nasunog na Baguio City Public Market nitong Sabado. Apektado ang mahigit 1,700 stall. Paano na kami ngayon? Ang dami pa naman mga estudyante, mga dyan kami kumukuha ng mga pang-aaral. Medyo natagalan kasi tayo ma'am kasi yung mga bagay na nasusunog dun ma'am is yung mga light material, yung madali pong magliyab. So yun ma'am, kinailangan natin yung tulong ng ibang stations natin within Benguet. Nagtulong-tulong ngayon ang mahigit 500 volunteer para maglinis at magtayo ng temporary stall para sa mga negosyante. Nagkasunog din sa 5 poultry building sa Angat, Bulacan.
At sa 15 bahay sa Binondo, Maynila, ang pagsiklab na sunog maaaring mangyari sa gitna ng lindol. Kaya nagkasa ng National Simultaneous Fire Drill ang Bureau of Fire Protection sa 81 mall sa buong bansa. Bukod sa pagsasanay sa duck cover and hold, sinubok din ang kakayanan ng mga bumbero at mga staff ng mall sa pagligtas ng mga natrap sa loob o di kay mga nasa mataas na bahagi ng gusali. It is important kasi andito yung mga victims eh. So, pag magkaroon tayo ng fire incident, magkaroon tayo ng earthquake, andito yung mga biktima mismo. Or what if may sunog na or may incident na, paano tayo gagalaw? How will the BFP respond? How will the management of the mall react, no, doon sa fire incident, sa incident na yan? So yun yung gusto nating sanayin. Bagamat sunod-sunod ang sunog kamakailan, ayon sa BFP, mas mababa pa rin ng 15% ang insidente ng sunog ngayong taon kumpara noong 2022. Let us always remember na emergency response is equivalent to awareness. So kung gaano ka-aware yung tao, yun yung kaya niyang gawin. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oyd, ang inyong saksi. Sinusulong sa Kamara higit 700 pisong umento sa sahod sa pribadong sektor para makahinga ang mga manggagawa sa mahal ng bilihin. Pero umaalma ang isang grupo ng mga negosyante dahil ang malilit na negosyo naman daw ang masasakal. Saksi si Tina Pangaliban Perez. 570 pesos kada araw ang minimum wage sa Metro Manila. Pero ang kailangan daw para tugunan ng pangangailangan ng isang pamilya, mahigit 1,000 piso ayon sa Ibon Foundation. Mas malaki pa riyan ang halos 2,000 pisong kailangan ng isang pamilya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero pinakamababa roon ang minimum wage. Sa gitna ito ng patuloy pa rin pagtaas ng presyo ng ilang bilihin. Bukas nga, may pisong dagdag sa kada litro ng gasolina. May pakonsuelo namang 10 sentimo kada litro na bawas presyo sa diesel at 60 sentimo naman ang rollback sa kerosene. Ayon sa Makabayan Block, kulang na kulang ang sahod ng ordinaryong manggagawa. Kaya isinusulong nila ang panukalang batas na magtatakda ng 750 pesos across the board nationwide wage increase. 750 pesos increase kasi yun po yung vast amount no na kailangan para mapunan sa family living wage. Para sa akin sapat na. Mas malaking tulong na po yun. Yung pagtaas ng sahod sapat dun sa inflation. Hindi pa sapat yung 750, tumataas lahat ng presyo ng bilihin. Sa panukala, ang mga employer na hindi susunod ay posibleng pagmultahin at ipakulong. Pero giit ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, karamihan sa mga negosyo ay maliliit at mahihirapang magbigay umento. Ang beneficiary niyan will be 10 to 16% lang. The other 84% will suffer because of it. Sir, kulang daw po kasi yung binibigay ng wage boards. Kulang naman lahat kahit hindi binibigay ng wage board. Talaga everybody suffering from it. What can you do? Tingin ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands, dapat ipantay ang minimum wage sa Pilipinas sa mga kapitbahay natin sa Asia. Sa Digos City, Davao del Sur naman, pagbagsak ng presyo ng repolyo ang inaalmahan ng ilang magsasaka. Halos imposible na raw makabawi sa gastusin dahil 7 hanggang 8 piso lang ang kada kilo ng repolyo ngayon sa palengke. Ang ilang namuhuna ng 180,000 pesos, 100,000 pesos lang ang napabalik. By choice. Lugi naman, wala naman yung mapalit kay Panpod, kami mag-uuma, sir. Gusto na mo patagpunan ang mga tanom, tapos magkuhan man ang mga buyer, magreklamo, hindi na mahalin. So, amo na lang kang gisisyonan o katong mga gagmay para mahalin. Tapos, katong mga dagto, almost 200 sacks to 300 sacks to ang natagtad siya. Umaasa mga magsasakang matugunan ang kanilang mga hinaing para hindi tuluyang malugi. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangaliban Perez, ang inyong saksi. Kalagitnaan na ng Marso pero ramdam pa rin sa ilang bahagi ng bansa ang malamig na simoy ng amihan. Kailan nga ba matatapos ang amihan at papasok na ang tag-init? Saksi si Lay Alves. Naka-jacket kahit pagitna na ng Marso?
Ganyan sa maraming lugar sa bansa ngayong taon, lalo tuwing umaga dahil tuloy ang pag-iral ng amihan. Nagkaroon po tayo ng panibagong bugso ng amihan. No? Within the next 2 to 3 days, inaasahan natin mararamdaman pa rin yung epekto ng amihan dito nga sa Cagayan Valley, sa ilang bahagi ng Central Zone at dito sa Metro Manila. Asahan din daw ang maulap na panahon na may bahagyang pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Gaya na lang ng naranasan ngayong araw sa probinsya ng Cagayan. Meron tayong nakataas na gale warning sa mga karagatan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Now, kapag malakas ang amihan, karaniwan nakakaranas tayo ng madalas na maulap na kalangitan at mga light rains lamang. Iinit din kinalaunan, pero habang wala pa, samantalahin ang panahon para makatipid sa kuryente. Dahil pwede namang wag mag-aircon o electric fan, makatutulong ang amihan extension para di tumaas ang demand sa kuryente at maiwasan ang pagnipis ng supply. The good thing is that the temperatures have also helped, and we expect even in April some at least weekly rainy days, so that will help manage the temperature. Pero tanong ng ilan na ready na sa kanilang beat na tag-init trip, kailan ba ang dry season? We're looking at possibly middle of March or bago magtapos ang March, may de-declare na po natin na tapos na yung amihan season dito sa ating bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Kasong rape at acts of lasciviousness laban sa actor TV host na si Bong Navarro ibinasura ng Korte Suprema. Binaligtad ito ang naunang desisyon ng Court of Appeals na ituloy ang kaso. Ayon sa desisyon ng kataas-taasang hukuman, walang basihan ng Court of Appeals na baliktarin ang findings ng prosecutor. Wala raw grave abuse of discretion sa panig ng Department of Justice nang ibasura nito ang reklamo laban kay Navarro dahil sa kakulangan ng probable cause. Taong 2014 ang kasuhan ng modelo na si Denise Cornejo si Navarro. Nauwi ito sa dismissal hanggang sa muling buhay ng Court of Appeals noong 2022. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng kampo ni Navarro at Cornejo kaugnay nito. Dating pulis Caloocan na si PO1 Jeffrey Perez sinatulang guilty sa 2 counts of murder kaugnay ng pagpatay kina Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo Culot de Guzman noong 2017. Parusang reklusyon perpetua without parole ang ibinaba ng Navotas Regional Trial Court kay Perez. Inutusan din siya magbayad ng danyo sa pamilya ng mga biktima. Kasama rin sa inatulan ng pulis na si PO1 Ricky Arquilita na namatay noong 2019 habang nasa kulungan na una nang hinatulang guilty ang 2 pulis dahil sa pag-torture at pagtatanim ng ebidensya laban kina Arnaiz at de Guzman. 2017 nang mapatay si Arnaiz ng mga pulis matapos umunong mag-hold up ng isang taxi driver. Kalaunan natagpuan naman tadtad ng saksak ang bangkay ni de Guzman sa isang creek sa Nueva Ecija. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Baka bubong na lang ng sasakyan ang makikita sa gitna ng malawakang baha sa Pajaro, California sa Amerika. Makita rin sa drone video kung papaano nawasak ang kalsada dulot ng pag-apaw ng ilog. Inilikas na ang nasa 2,000 residente dahil sa baha. Dahil po yan sa walang humpay na pag-ulan sa ilang bahagi ng California dulot ng tinatawag na atmospheric river storm. Single ticketing system sa Metro Manila ida-dry run sa 7 LGU sa Abril ayon sa MMDA. Susubukan ng automated na panghuhuli at paniniket sa mga traffic violators sa Maynila, Parañaque, Caloocan, San Juan, Quezon City, Muntinlupa at Valenzuela. Ida-dry run din ito sa EDSA, Commonwealth, C5 at iba pang malalaking kalsada sa NCR. Sa ilalim ng single ticketing system, online na ang ticket na i-issue sa mga traffic violator at pwedeng online na rin ang pagbabayad ng mga multa sa halip na pumunta pa ng mga City Hall. MRT3 at LRT2 walang biyahe mula Huwebes Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay para yan magbigay daan sa kanilang taunang Holy Week maintenance activities. Bukod dyan, nag-abiso rin ng LRT2 na hanggang 7 p.m. lamang ang operasyon nila sa April 5, Miyerkules Santo. Balik operasyon naman ang mga tren sa April 10, Lunes. Wagi ng 2 ginto si Pinoy gymnast Carlos Yulo sa Azerbaijan leg ng 2023 FIG Artistic Gymnastics World Cup Series. Gold medal ang nakuha ni Yulo sa men's parallel bars matapos niyang pumuntos ng 15.400. Naka-gold din siya sa men's vault finals matapos makakuha ng final score ng 14.933. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Biyahing Pilipinas si Voice Over Flowers star Kim Yung-jung para sa kanyang tour sa Abril. At si Liza Soberano nilinaw na ang issue nila ng kanyang dating manager na si Ogie Diaz sa latest episode na Fast Talk with Boy Abunda. Saksi, si Aubrey Carampel. In the last 2 years, correct me if I'm wrong, ay hindi na
kumukolekta ng komisyon si Tito Ogie mo? It's not right. That's incorrect. Not ready. Sa part 2 ng interview ni Liza Soberano sa Fast Talk with Boy Abunda, pinabulaanan ni Liza ang usap-usapang hindi na nakakakuha ng komisyon ng talent manager na si Ogie Diaz nitong nakaraang 2 taon. It actually hurts me that he's making up those lies about me. It's kind of unfair that I feel like he's trying to tarnish my name. Paliwanag ni Liza, 5 buwan bago matapos ang 10-year contract, ay nagsabi na raw siya na hindi na siya magre-renew. Pagtataka ni Liza, naging maayos pa raw ang pag-uusap nilang dalawa bago matapos ang kanyang kontrata. I don't understand why he is choosing to fight me when I never said a single bad thing about him. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sabi ni Ogie Diaz, sasagutin niya ang mga sinabi ni Liza sa kanyang vlog. Lubos na nag-enjoy ang Thai real-to-real couple na sina Mark Perrin at Kimberly Waltemas sa kanilang fan meeting kagabi. Mismong fans ang kinilig nang iserenade sila ni Mark Perrin. Mai-inlove ka rin kay Kimberly dahil sa kanyang cover ng kantang The Show. Patok din sa couple ang ilang Pinoy dishes kagaya ng sisig at adobo na parang Thai food daw. Adobo, yeah, and sisig. Yeah. Yes, we loved it, right? Ang mensahe naman nila sa kanilang fans, Salamat mga kapuso. bibisita na sa Pilipinas ang singer at voice-over flower star Kim Yeon-jung sa April. Kabilang kasi ang bansa sa kanyang The End of the Dream World Tour. Last January 2020 pa pumunta ang K-actor sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. 3 tonelada ng prutas at gulay ang inihanda sa isang botanical garden sa Thailand. Pero hindi tao ang kumain, kundi 60 elepante. Bahagi po yan ng National Elephant Day sa Thailand na pagbibigay-pugay nila sa kanilang national pride. Malaki ang parte ng mga elepante sa kultura ng Thailand. Mga kapuso, summer is waving. Aba, ay may naisip na ba kayong puntahan? Isa sa mga pwedeng i-add sa inyong bucket list, ang mga pasyalan sa Libmanan, Camarines Sur. Yan po ang Tinandayagan Falls sa Barangay Palong at bukod sa sariwang hangin, siguradong tanggal stress naman sa malamig at sariwang tubig na umaagos mula sa bundok. Pwede ring magtampisaw sa mga pool. Kung trip mo naman ang walking at sightseeing, perfect ang 365 steps na Station of the Cross papunta sa bundok ng Kalbaryo kung saan makikita ang magandang view. Pwede rin mag-selfie habang naglalakad sa hanging bridge. At kung extreme pa naman ang hilig, pwedeng subukan ng zipline at rappelling. At yan iga ng mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Makaiga ang saksiyan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.